Ayon kay Madam Ellie dito, bakit may visit from Ukrainian president? So ang sagot ni Pebbles, naghatid lang ng pulburon. Haha. Kasi mag-session. I mean, Okay. may nag-email sa akin. Actually, hindi lang nag-email. Mayroong article in 2014 sa Facebook na si James Kumar nga na ayon kay Picoy na in charge sa ulo mo, sa bribe mo with Liza, siya rin ay nagbubugaw o nagbubugaw ng mga kababaihan sa mga politiko at mga politiko at negosyante. So imagine mo, JM, sino ba dapat talaga kumilos dito pag may mga ganitong reports? Ano ba, NBI, PNP? Ano ba talaga dapat ang gawin? May mga reports na pero dinidedman nila na may ganitong involved na mga tao. Sa pagkakaalam ko, meron tayong anti-human trafficking division, ang PNP at saka ang NBI meron, Yung isa diyan na NBI nga kasabot nag-expo doon sa nag-hepe, nakaklase ko sa International Law Enforcement Academy sa Bangkok, Thailand, Yung sa NBI na official din 'yan sa NBI. Kaya ewan ko kung paano ang ang problema lang kasi natin dito is yung political will pagka ganyan tinotolerate ng ng palasyo, sino kikilos? Ayun na nga. Tignan mo na talaga ang tinotolerate kasabot pa. 'Di ba? Ayon sa CCTV kasabot. Ayon doon sa information doon sa Turkey extraction, kasabot din nakakalagay din ang pangalan ni Kumar together with the father ng mga bata at si Lisa. So kung titignan mo yun, you connect the dots. Dito sa kidnapping, extraction, nandun pangalan ni Kumar. Doon sa bribe sa'yo, kasama din ang pangalan ni Kumar. At si Lisa, partner in crime. Pero alam nyo, sa awa at tulong din at awa tulong ng Diyos, at doon sa pagkakaloob na kapangyarihan ng taong bayan, lahat yan magwawakas At lahat yan talagang kapag ang susunod na pangulo ng ating bansa ay mayroong political will, lahat yan, makukulong lahat yan. Lahat ng mga ng abuso sa kapangyarihan, makukulong lahat yan. At yan ang hinihingi ng taong bayan. Magkaroon sila ng accountability. JM, nakakita ko yung nasa likod mo at baka yung iba hindi pa alam, advocate ka ng anti-drugs. Opo. Okay? So dahil ikaw ay galing sa PIDEA, ikumpara mo. By the way, kailan po kayo nag-start doon sa organisasyon yung yan? Bali, nag-start po yan nung matanggal ako. Bali, ang mga nagsulong nito yung grupo ni Ferdinand Mag-isa. Yung isang OFW at isang negosyante. At isinama niya yung kanyang mga co-alumnus sa Rizal High School, Aha. Tsaka yun. Kaya nabuo itong anti-drugs. Anong taon yan? 2014, March 2014. Okay. So, 2014. So, ang question ko sa'yo, 2014, 15, 16, wala pa si nun? 4 year, kailan ba? Hindi, Noynoy, no? Si Noynoy pa. So, ang question ko sa'yo, ano yung sitwasyon ng pulburon sa kalye at yung mga malalaki during Noynoy, Duterte, and now Marcos? Noong panahon ni late President Aquino, talaga nagkaroon ng kapabayaan. Dahil nga dinaganan ginawang weteng yung treatment. Pag sinabi nating weteng nag-e-exist siya, pero ang inuhuli lang is yung mga kubrador. Ngayon, nung panahon ni Pinoy, ayaw pahuli, yung malalaki talaga. Ang pinahuli lang sa amin, yung mga piso-piso. So, pagdating nung Duterte administration, talagang grabe. Nagkaroon talaga ng significant effect yung kanyang kampanya. Hindi nagbibiro mamimili ka mamamatay ka o titigil ka. Yun lang yung choice So talagang kumbaga naging seryoso yung ng law enforcer which is dapat talagang kamay na bakal kasi criminal yan walang 'di ba yung ang mikrobyo dapat pinapatay talaga
Di ba? Yung sabi. Mikrobyo. Yeah. Pagdating dito sa Marcos administration, ang ginagawa, nagkakaroon ng grabe yung senaryong bobo, kumbaga naglalagay ng ebidensya para kunyari accomplishment. Pero wala, yes. Ewan ko, hindi ko alam kung paano o talagang ginagawang katawa-tawa lang din talaga ng mga inuutusan. Para bang yung inuutusan, parang labag sa kalooban nila, sa halip na gandahan yung senaryo, napapalpak yung resulta. Para bang yung isang trabahong hindi pinag-isipan, gano'n na nangyayari. Saka ba naman nakakita ngayon, nahuhuli sa checkpoint, gano'n na lang, gano'n kalaki. Oo, yung 1.8 tons, tapos tumahimik na sila. Oo, di ba? Tapos sasabihin, resulta ng intelligence operation. Pagka intelligence operation, ibig sabihin, talagang tinrabaho yan. Kung kinakailangan nga, bago pa maging drugs yan, alam na ng... bago pa lutuin. Bago pa lutuin, ingredients pa lang, o iaangkat pa lang. Katulad kay Sayarot. Oo. Surveillance yan May mga case build-up, Oo, case build-up. Pero pag kaya nahuli sa isang aksidente, parang, walang ginagawa yung intelligence community. Parang ganon. Ewan ko, hindi ko alam kung talagang sinasadya para maging katawa-tawa yung nasa taas. Balikan ko lang yung time ni Duterte. Siyempre may marami po kayong mga kaibigan, mga polis, mga PIDEA agent, yung mga naging dating kasamahan. Sa inyo ba mga pag-usap-usap sa inuman, sa birthday, yung mga party-party? Anong time na yon? Nung Duterte time, napag-usapan ba o may narinig ka ba sa iyong mga dating kasamahan na grabe, matindi itong Duterte administration na ito na talagang gustong lipulin lahat? May mga ganon? Meron. Walang po sinasabi nila? Kasi unang-una, ito yung ito yung talagang typical na pagtrabaho, nasa kanan ka, diyan ka na lang sa kanan, huwag ka nang kumaliwa. Huwag mong subukan, mamamatay ka. Talaga, oo. Yun yung Kaya may takot talaga, may takot. Sa kanan ka, diyan ka na lang sa kanan. Huwag ka nang kumaliwa. Kasi may kalalagyan ka. Talagang napaka-disciplinarian nung leadership. Kasi pagdating sa droga. Dapat ganun Kasi 'di ba, pagtatanggol mo yung constitution blah 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 blah, 'di ba? Yes. Hindi po pwedeng meron kang hindi pwedeng double standard. 'Di ba? Kung pula-pula, puti. Kung puti, itim. Ganun lang So, wala kang choice. Yun lang. Ikaw ba sa pang-araw-araw mong pamumuhay, noong panahon muna tayo ni Duterte, may mga nakita ka like sa mga eskinita mong madaanan, somewhere na ang mga tao nagsisinghot o nagsusunog ng ilong o ng baga during ng time na yon, o discreet sila, nagtatago sila? Paano yung sitwasyon? I-compare natin sa 2 years ni Bangag. Alam nyo, nung time ko, naranasan namin makipaghabulan sa mga eskinita. Halimbawa, nasa local ka, dumadaan ka, meron kayong may tatrabahuhin kayo halimbawa na isang drug peddler sa isang barangay o isang lugar. Makikita mo yung yung mga talagang 10 oras ng gabi, merong kabataan o tao doon sa kanto, nag-aabang ng customer, Merong iba nagdadart sa isang ito kasi yung mga indicator nagdadart? Nagdadart sila sa isang lalaro talaga? Oo. Kahit na 10 oras ng gabi, andyan na rin, merong nag-aantay, merong nagja-jamming dyan sa loob. Magmula nung naging presidente si Pangulong Duterte, nawala yan Nawala. Nalinis. Kasi nagkaroon ng takot, yung masasamang loob. Ang makikita mo na lang sa kalsada is yung talagang galing ng call center, galing ng trabaho na umuwi sa gabi na nakakauwi, ligtas. Dati-dati, uso yung mga agawan ng cellphone, di ba? Pag nakasakay ka sa jeep, o naglalakad ka, nakakalawit ka, natututukan ka, Pagmula nung panahon ni President Duterte, nawala yan
nagkaroon talaga ng takot yung mga tao. Oo, namayani talaga yung pagkakaroon talaga ng law enforcer at yung nabalik talaga yung tiwala ng taong bayan na may pulis dyan. Ganito, diba? Kahit yung pulis Kahit pati pulis yun yung tatanong ko sa iyo pulis natakot sila na bangketa o kahit na sinong law enforcer. Natakot sila. Even judges, prosecutors, natakot sila. Kahit yung mga nasa mga business kasi magmula nung nagkaroon ng una yung counterintelligence integrity ba yun? Ngayon yung IMEG, diba? Tinayo yan during ng time ni President Duterte. Nagkaroon ng counter preemptive measure lahat ng klaseng government offices including law enforcers nagkaroon sila ng takot ba na baka later on nandyan na yung IMEG. Dadakbain na lang sila pagka pumasok sila sa radar na gumagawa sila ng pera. So, yun yung isa rin sa pagkakaiba. Hindi ko lang alam kung ngayon active pa. Isa ngayon, kumusta yung sitwasyon ng taong na mga sa eskinita, yung mga tao, nakikita naman natin. Ha? Balik na naman. Kasi unang-una, every time na bago mag-Duterte administration, every time na nagkakaroon ng ng mga anti-drugs operation, nagkakaroon din ng nagkakaroon din ng pambenta ng ibinebenta yung mga street peddlers nagkakaroon ng recycle kaya makikita mo yung luwag yung luwag na doon sa sistema. So, wala kinatatakutan kasi paano matatakot, di ba? Kahit ikaw isa kang magulang pag sinita mo yung anak mo na bakit ka naninigarilyo ang bata mo pa, tapos ikaw talamak ka rin naninigarilyo. Oo. Diba? Babalik din sa'yo. Pag ikaw maninginom, ganoon din. Pag ikaw sugarol, sasabihin, ikaw nga nagsusugal din. Yes. Diba? Sasagutin ka pa ng anak mo. Walang moral ascendancy na makikita yung mga bata na para hindi ka gayahin o kasi ibabalik din sa'yo So, yun yung mahirap. So siguro, yung mga bata ngayon, pag nahuli ng pulburon, kung ang presidente, yung abangag Ganun na yung sagutan. Yun ang masakit. Kasi, kung ang isang tao, lalo nandiyan ka sa, sa mataas na posisyon, at magpapatupad ka, magsasabi ka na dapat linisin natin ang bansa natin sa sa epekto ng illegal na droga, tapos ganyan ka. Diba? Anong i-expect mo na di ba tatawanan ka lang, pero sa ka pa naman nakakakita, sasagot ganun. Roar. Yan, napanood niyo pala yun. Roar. Tinanong siya. Tinanong siya na ganun ata ito. Malacanang press corps. Anong masasabi mo kay Baste? Sa statement ni Baste na patungkol dun sa mga tinanggal na pulis. Sabi daw ni Kuting, roar. Hindi naman siya tiger or lion. Kuting siya. Sabi ko nga dun sa kausap kong media, sabi ko dapat ang sinagot niya, meow. Kasi pusa siya. Yun po talaga. Grabe. Yun yung ito ba yung, kaya nga sabi ko, ako bilang naging ahente ko ng ng PIDEA, tapos ganun yung magiging gesture nung presidente, akin pinuno, wala na, hindi na ako maniniwala. Ako nagpapakamatay dito sa trabaho, tapos ganyan yung magiging mo sa akin. Para ako nakipag-usap doon sa nasa Pavilion 9. Diba? Yung Pavilion 9, ito yung nasa mental hospital na may mga kaso, yung Pavilion 9. Actually, Pavilion 9, kasi nag-duty ako doon Sa Mandaluyong? Sa Mandaluyong. Yun yung nakahubad na yung mga pasyente. Tama? Pavilion. Dapat doon si Marcos Jr. So nag-duty ako doon sa Mandaluyong na talagang nakahubot-hubad yung mga pasyente. So, dapat doon si Marcos Jr. at saka si Lisa bagay. Kasi sa totoo lang, di ba, yung tinatanong ka sa isang seryosong issue, hindi reaction mo, sabihin mo, kaya nga, doon siya na kaya sa siguro, JM, napansin mo, walang arrival ceremony
Ngayon, yung from Singapore nila, walang arrival ceremony. Baka kaya siya nag-roar na sobrahan siya. Kaya hindi siya nakagkaroon ng appearance pagdating. Kasi ano yan protocol nila yan in and out of the country, di ba? Na yung mga drama-drama, wala. Kaya, alam mo, sa totoo lang, kaya hindi ako nagtataka na, kaya ang taong bayan talaga naghahanap talaga ngayon ng mga bagong pinuno, ano? Ito, hindi natin masisisi na ang taong bayan nagkakaroon ng mga sarili na nilang manok, lalo na itong papasok na 2025 midterm election. Alam niyo, sa totoo lang nakakatuwa, no? Pagka sinusundan ko yung mga vlog ng mga kagaya yung third floor, yung the third floor. Kay Lady Pam at saka kay the great Marlon. Dapat meron din silang name. Kung ako ay Mother Warrior o Mother Dragon, bigyan natin sila pag-isipan natin. Lady ba? Para maka-royal. Ito nung kinuha ko, sabi ko, ito yung merong 6,600 votes. Ito, yung mga kandidato rito, Manny Pacquiao, Tito Soto, Ping Lacson, Erwin Tulfo, Vic Rodriguez. Ang nakuha out of 6,600 votes, ang nakuha ni Atty. Vic Rodriguez is 96%. Tingnan nyo, ha? Ang taong bayan ng namili nito, ito yung dun sa live, live survey nila. Live survey. Tapos, doon naman sa ang mga mga kandidato na pinagpilian, yung mismong mga tao yung nagano nito Benhur Abalos, Erwin Tulfo, Yeda Romualdez, Camille Villar, Atty. Glenn Chong. Ang nakuha ni Atty. Glenn Chong, 96%. Aba? Oo, kaya sabi ko ba, kampanya na natin yan. 8.5 K votes. Yung kay 6.6. Ngayon doon sa re-election is kay Bong Revilla, Lito Lapid, Bato de la Rosa, Bongo. Ang nakuha ni Senator Bato de la Rosa, 11%. Baba. Itong kay Senator Bongo, 80%. Siguro dahil ito doon sa doon sa Malasakit Center. Ngayon, yung kay Senator Bato de la Rosa, siguro dahil ito doon sa PLX, pagka-apekto. No? Pero kung kung manindigan siya, pwede pa magbago yan. At hindi pa, kumbaga, manindigan siya dito sa PIDEA Leaks na ipatawag niya si Lisa at si Kumar na nasasangkot sa bribery at dito nga sa death threat sa iyo. So, baka magbago pa yan. Baka humabol siya 80%, 90%. Right? Alam nyo, eto, kung i-compare natin doon sa mga, sa mga nagsasurvey, na mga firm, di ba? May mga, plus negative, di ba? Plus minus pa? Plus positive, negative, So, ito naman, real time ito, di ba? Yung doon sa kinakandak ng mga, dahil yung mga netizen mismo, yung, nagre-response dito. Kaya nga nakakatuwa din dahil nga kahit paano nakikita natin yung damdamin ng taong bayan. Biro mo, ang laki ng tiwala nila dito kay Atty. Vic Rodriguez, dito kay Atty. Glenn Chong. Diba? Dito pa lang. Ngayon kung palagi ito magaganyan, ang taong bayan magkakaroon talaga ng ng active participation, Yeah. Hindi yung basta sino na lang may yung mga respondent na hinihinga ng hindi natin alam kung talagang totoo merong survey, di ba? Oo, alam mo, JM, nakikita na ngayon sa social media na talagang sukang-suka na ang Pilipino kay Marcos Jr. Doon na lang sa kanyang mga live. Right now, we're like across social media, we're 6,500 live viewers. Si Marcos Jr. recently 5,000, swerte na niya makapag 5,000 siya. The fact na presidente siya, tayo, di naman tayo presidente, wala naman tayo makinarya para i-boost natin ang ating mga live. Imagine mo, presidente, ibig sabihin yung tao gising na at aware na sa mga kabangagan, kidnapping, smuggling, loan bettors, sa loto, So, gising na talaga yung taong bayan. Pero, kung makikita mo ito, talagang, ibig sabihin, talagang iba na talaga, nakikita na talaga,
make or break eh. Talagang netizen na eh, no? Yung mga nagpa-participate dito eh. Diba? At ngayon, kinakabahan ng taong bayan kasi nag-courtesy visit itong si Zelensky na artista doon sa Ukraine na naging presidente at may napapabalita din na polboronic ito na sumisinghot din katulad niya. Ang sabi nga ng mga netizen doon sa nabasa ko kay Pebbles, baka nag-polboron party sila at baka ang sabi nga ni Pebbles sa Lakera, 100 grams ba o 100 grams daw yung pledge ni Zelensky kay Marcos Jr. Ang isa doon sa nakakatakot is yung tinatawag na diplomatic pouch. Yung mga diplomat kasi may mga yan eh. May mga diplomatic pouch ito na hindi po pwedeng buksan. Okay. Yeah, sakop ng na customs customs law. Kung sa kagaya yan, mga presidente o yung mga may mga diplomatic pouch yan. Kita mo, kumbaga sa kung ano nakalagay diyan, hindi pwedeng buksan ng kahit na sino. Sabi ko nga, JM, kahit mga bangkay ilagay, hindi pwede. Yun yung mga ginorgor nila kung meron man, right? Armas, pwede, pera. Pera. Kaya, pulburon. Yan yung mga pagbibiyahe na, talagang hindi mo po pwedeng buksan. Nasasamantala eh. Nasasamantala yung mga ganyan. Kaya, mahirap. Diba? Well, ang dito, ang kinatatakutan ng actually nakakatawa na lang din talaga yung iba. Gusto ko lang i-shoutout itong aking mga kaibigan, si Madam Ellie at saka si Pebbles Talakera na nagme-message